Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po muli sa Filipino service ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Binabati din namin yung mga nanonood sa YouTube at sa Facebook at yung mga nakikinig sa 702 DZAS. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bueno mga kapatid, tayo po ay mananalangin bilang isang kapulungan. Samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang lumalang ng lahat ng langit at lupa. Lahat ng aming nakikita, O Diyos. Lahat ng may buhay. Lahat ng mga bagay, O Diyos. Sa aming mundong ito, kayo po ang lumikha ng lahat. Pati na rin kami, Panginoon, ang aming mga buhay ay nasa inyong mga kamay. Hindi po kami makahihinga, hindi po titibok ang aming puso kung hindi po ninyo pahihintulutan. Kayo po ang Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo rin po, O Diyos, ang Diyos na kabanal-banalan. At kami na makasalanan, Panginoon, ay nakalalapit lamang sa inyo dahil sa ginawa ng aming mananakop at tagapagligtas na si Jesus, na siyang nabuhay ng isang ganap na buhay at ang katuwiran niya ay kanyang ipinataw sa amin nung kami nanampalataya sa kanya. At siya naman din po na walang pagkakasala ay namatay sa krus para sa aming pagkakasala upang ang lahat ng mga utang namin sa iyo, Panginoon, ay mapagbayaran na niya. O Diyos, dakila at kahanga-hanga at kagilagilalas, Panginoon, ang pagliligtas na iyong ibinigay sa amin. Wala po kaming masabi, wala pong salita ang sapat upang kami ay makapagpasalamat sa inyo sa kagandahan ng aming kaligtasan. Dahil nga po diyan, Panginoon, ay inaamin namin, Panginoon, ang patuloy naming pagiging makasalanan. Dahil kami ay marupok, dahil kami ay mahina, O Diyos, madalas kami rin po ay nagkakasala at nagkukulang sa iyo. Ipagpatawad niyo, Panginoon, ang aming mga pagkukulang. Alam naman namin, O Diyos, na itong lahat ng ito ay napagbayaran na ng aming mananakop na si Jesus. Huwag niyo itulot, Panginoon, na sa aming mga puso ay abusuhin namin ang kagandahang loob na ito. Nawa, O Diyos, lalo pa kaming magsumikap, Panginoon, na iwasan ang aming mga pagkakulangan at pagkakasala at gawin lahat ang inyong inuutos sa amin sa inyong salita. Panginoon, nawa ay gawin namin ang lahat dahil sa aming pag-ibig sa inyo, dahil sa kagandahang loob na inyong ipinakita sa amin, dahil sa inyong kahabagan na mayaman, dahil sa inyong dakilang pag-ibig, kami ay binuhay na maguli mula sa pagiging patay sa aming pagkakasala. At yan ay dahil sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. O Panginoon, nawa sa araw-araw ng aming buhay ay maalala namin ang pag-ibig na iyan at ang kahabagan ninyo upang masuklian namin, Panginoon, ng aming matapat na pagsunod sa inyong mga kautusan at pag-submit namin, Panginoon, sa inyong kalooban sa lahat ng aming gagawin at sa lahat ng aming mga desisyon. Panginoon, ang aming pagpapasalamat ay gayon na lamang sa dami ng biyaya na aming tinatanggap magmula sa iyo. Ang lahat ng aming kinakain sa araw-araw, ang lahat ng aming tinatangkilik, Panginoon, ang salapi na aming nagagamit sa aming mga pangangailangan, mga gamot, mga lahat ng aming
ginagamit, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, ang aming mga tahanan, O Diyos, ang aming mga damit, Panginoon, na bumabalot sa aming mga katawan. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay galing sa iyo. Kung minsan nakakalimutan namin dahil pang-araw-araw, O Diyos, nakakalimutan namin, Panginoon, ang bawat maliit na bagay ay galing sa iyo. Pati na rin, Panginoon, ang mga itinutulot mong mahihirap na sitwasyon sa aming buhay, mga karanasan na malungkot at mahirap at masakit. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay galing din sa iyo at pinahihintulot ninyo upang kami ay lalong maging matibay sa aming pananampalataya sa inyo at lalong kumapit, Panginoon, sa inyong dakilang mga kamay. Itong pandemya na aming nararanasan sa panahon na ito, ang pagkakasakit ng marami, ang pagkamatay ng iba, Panginoon, ay tunay nga nanggaling din sa inyong kamay. At naniniwala kami, Panginoon, na ito ay ipinahintulot mo dahil kayo ay mayroong layunin at pakay para sa aming ikalalago, sa aming pananampalataya, Panginoon, sa iyo, na lalo pang yumabong at lumago, para kami ay lalong maging katulad ni Kristo Jesus, katulad ng sinabi mo sa iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, ang iba pa naming mga kasama at kaibigan na may sakit pa. Yung iba ay may COVID, yung iba ay may cancer, yung iba ay may diabetes, hypertension, sakit sa puso, sakit sa kidney. Marami, Panginoon, sakit dahil sa kasalanan na pumasok sa mundong ito. At dahil nga dyan, O Diyos, kaming lahat ay unti-unting nangamamatay sa araw-araw. Ngunit ang amin namang kalooban, Panginoon, ay iyong binubuhay at hinihikayat sa araw-araw, Panginoon, pinalalakas at binibigyan ng pag-asa sa tuwi-tuwi na. Maraming salamat, Panginoon, sa tanging biyaya ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, ang aming bansa, ang darating naming eleksyon sa aming bansa. Nawa, Panginoon, ay tayo mo ang dapat na mamuno sa aming bansa. Nawa, O Diyos, bigyan mo ng linaw ng pag-iisip ang lahat ng mga Pilipino, ang lahat ng mga mamamayan, upang ang lahat, Panginoon, ay bumoto ayon sa kanilang konsyensya at hindi dahil sila ay nabayaran o dahil sila ay pinangakuan o dahil sila ay nilinlang. O Diyos, palabasin mo ang katotohanan sa lahat ng bagay upang ang aming pagboto, Panginoon, ay maging base sa katotohanan na aming makikita. Panginoon, kayo ang nagtatayo at nag-aalis ng lahat ng namumuno sa lahat ng bansa. Walang tao na mas makapangyarihan sa inyo. Kaya sa inyo naming inilalagak, Panginoon, ang aming darating na halalan upang kayo ang mamuno dito. O Diyos, sa aming kapatiran sa Green Hills Christian Fellowship, kami din po ay napipinto sa paghalal ng aming mga elders at deacons. Ito po ay nakikita namin na aming pagsang-ayon lamang, Panginoon, sa galaw ng Espiritu Santo sa aming kalagitnaan. Alam namin, Panginoon, na tinatawag mo ang ibang mga lalaki na tumatayo sa aming harapan at sila ay nakaramdam, Panginoon, ng inyong pagtawag sa kanila upang maglingkod sa aming iglesia bilang mga elder at deacon. Nawa, O Diyos, ay gamitin mo kaming lahat upang mangusap at maging tiyak ang inyong pagtawag sa bawat isa sa kanila. At nawa, Panginoon, ang aming pagboto ay mayroong malalim na pananalangin sa inyo upang aming mabanaag ang inyong kalooban para sa bawat isa sa mga lalaking ito. O Diyos, kayo ang manguna sa aming iglesia. At sa hapong ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita, O Diyos, kayo po ang manguna sa amin. At kayo ang magturo ng inyong mensahe, Panginoon. At kung meron akong sasabihin na hindi ayon sa inyong salita, nawa ito ay malaglag sa lupa at yun lamang pong galing sa inyong salita, Panginoon, ang manatili sa aming mga puso't isipan. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na binigay mo sa bawat isa sa amin at sa aming lahat bilang isang kapulungan na sama-sama na manambahan sa iyo, manalangin sa iyo, umawid sa iyo
at mag-aral ng iyong banal na salita. Nawa, Panginoon, ang lahat ng ito ay ikatuwa mo at ikaluwalhati ng iyong banal na pangalan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming mananakop at tagapagligtas. Amen at amen. Mga kapatid, kung meron po kayong kopya ng banal na kasulatan, ay ibuksan po ninyo sa Ephesians chapter 2. Babasahin po natin ang verses 19 hanggang 22. Ephesians chapter 2, verses 19 to 22. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In him, you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa ating mga puso't isipan sa hapong ito. Mga kapatid, nagpapatuloy po tayo sa ating serye sa Aklat ng Ephesians na pinamagatan nating Built on Biblical Bedrock, the Church that Pleases God. At ang titulo po ng ating pong mensahe sa hapong ito ay ang pagbuo at paglago ng tahanan ng Diyos. Ang pagbuo at paglago ng tahanan ng Diyos. Nasa Ephesians chapter 2 po tayo, verses 19 to 22. Mga kapatid, naalala natin na ang aklat ng Efeso or Ephesians ay sinulat ni Apostol Pablo upang ito ay maging paalala sa lahat ng mga taga-Efeso na isang lugar o isang church na kanyang pinagpastoran ng ilang taon. Doon, mga kapatid, ay nagkaroon siya ng isang malusog na ministeryo at marami ang nakakilala sa Panginoon, hindi lamang po sa Efeso mismo, kundi kahit yung mga karatig lugar. At ang nangyari dito, mga kapatid, ay pinaalalahanan niya ang mga taga-Efeso ng kagandahan ng ating kaligtasan sa Panginoong Hesus. At doon nga nag-umpisa ang buong aklat. Ngunit balikan natin ngayong hapong ito ang katotohanang napag-aralan na natin mula doon sa dating lesson natin, dating mensahe natin sa Ephesians chapter 2 verses 11 to 18. Sabi doon na ang lahat ng tao, Hudyo man o Hentil, ay walang kapayapaan. Hiwalay sa isa't isa at hiwalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan at dahil sa hungkag na relihiyon. Yun po ang sabi sa verses 11 to 12 ng Ephesians 2. Therefore, remember that at one time, you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands, remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Isang kalunos-lunos na sitwasyon, mga kapatid. Pangalawa, natutunan din natin last time na ang lahat ng tao, Hudyo man o Hentil, ay nakinabang sa pagdating ng kapayapaan. Na naglapit ng lahat ng makasalanan sa Diyos dahil sa sakripisyo ni Kristo sa krus. Nakita po natin yan sa verse 13 na ang sabi ni Pablo doon, but now, siya po ay bumalikwas, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Napakaganda pong biyaya mula sa Diyos. Pangatlo, ang lahat ng tao, Hudyo man o Hentil, ay nakinabang sa kalikasan ng kapayapaan. At ang kalikasan niyan ay yung kalikasan niya na pinagkakaisa ang lahat. Pinagkaisa ang lahat ng nakay Kristo Jesus at pinagkasundo ang lahat ng nananampalataya sa Kanya.
sa Diyos. Yan po ang immediate context ng ating passage ngayong hapong ito, verses 17 to 18. Babasahin ko po. And he came and preached peace to you who were far off, and peace to those who were near. For through him we both have access in one Spirit to the Father. Through him we both have access in one Spirit to the Father. Diyan po nagmumula ang ating pong teksto ngayong hapong ito, na tayo, na kahit na ano pang lahi, kahit na ano pang lipi, kung tayo ay mananampalataya kay Kristo Jesus, tayo ay nag-iisang kapatiran na nananampalataya sa Kanya at inilapit niya hindi lamang sa isa't isa, kundi nilapit niya tayo na makasalanan sa isang banal na Diyos. Makikita naman natin ngayon sa verses 19 to 22 ang resulta ng kapayapaan na dinala ni Jesus para sa lahat ng nasa Kanya. At ang resultang ito ay ang pagiging kabahagi ng pagbuo at paglago ng tahanan ng Diyos. Ngayon na hindi lahat sa atin ay nakapanambahan ng personal katulad ng dati nating gawi, mahalaga na maunawaan natin na hindi nawawala ang ating pagiging kabahagi ng sambahayan ng Diyos. Hindi po nawawala yon. Sa pamamagitan ng mga kaparaanan katulad nito, na ang Diyos din naman ang nagkaloob sa atin. Kailangan pa rin nating pagyamanin at payabungin ang ating pakikiugnay sa isa't isa bilang magkakasama sa tahanan ng Panginoon. Dahil nananahan pa rin sa ating kalagitnaan, mga kapatid, ang ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Tingnan po natin ang unang katotohanan sa ating mensahe sa hapong ito. At ito ay ito, kabahagi tayo lahat ng pagbuo ng tahanan ng Diyos. Tayo ay naging kabahagi ng pagbuo ng tahanan ng Diyos. Verse 19, so then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Napakaganda pong balita niyan. Sabi niya, so then, so therefore, o kaya sa ibang version, consequently. Therefore, ang ibig sabihin nun, tumutukoy po yun dun sa naunang verses na binasa natin kanina. For through him we both have access in one Spirit to the Father, sabi ng verse 18. Therefore, kaya nga, sabi niya, dahil doon, ito ay tumutukoy doon sa biyaya na ang lahat ng lahi at lipi ng sangkatauhan ay biniyayaan ng Panginoon ang pagdating ng kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo ay mapagkaisa niya sa pananampalataya sa Kanya. Nagbabalik tanaw din itong therefore na ito, itong so then na ito. Nagbabalik tanaw din siya dun sa biyaya na dinescribe ni Pablo sa chapter 2 verses 1 to 10. Hindi ko po babasahin lahat yon at medyo mahaba. Pero doon po nakita natin na tayo napatay sa ating kasalanan na sumusunod sa daloy ng kamunduhan na pamumunuan ng prinsipe ng mundong ito na si Satanas. Tayo na naging mga sons of disobedience, tayo na nakatapat na sa galit at puot ng Diyos at tiyak na ang ating kondemnasyon. Tayo napatay ay binuhay niya dahil sa kanyang kahabagan, dahil sa dakila niyang pag-ibig. Tayo ay binuhay niya kay Kristo Jesus at kanyang iniupo, iniluklok sa kalangitan kasama ng ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, yung pong so then na ito ay nagmumula pa roon na dahil doon sa ginawang kaligtasan ng Diyos, tayo ngayon ay naging bahagi ng kanyang tahanan. Sabi niya dito, you are no longer strangers and aliens, Yung pong salitang stranger, madali naman pong maunawaan. Stranghero, ang ibig sabihin po noon, hindi kilala, taga-ibang bansa, yung aliens, Ang word po dito ay yung alien na
nakatira, no, sa kalagitnaan ng mga Hudyo. Kasi meron pong mga taga-ibang bansa, mga foreigners na tumitira sa kanilang kalagitnaan. Hindi ho yung kakaiba sa sitwasyon natin sa Pilipinas. Marami pong mga taga-ibang bansa ang kasama nating naninirahan sa Pilipinas, no? So yun pong ibig sabihin. Sila po ay hindi citizen ng ating bansa, sila po ay aliens, no? Strangers, ang ibig po sabihin dito ay hindi kilala, hindi nakakabit, no? Walang pagkakilala sa Diyos ng bansang Israel. Yung po ang pinanggalingan. You are no longer strangers and aliens. Itong epekto ng kaligtasan ng Diyos sa lahat ng nananalig kay Kristo Jesus. Tapos sabi niya, but you are fellow citizens. So imbis na strangers at aliens, ngayon you are fellow citizens, mamamayan ng sambayanan ng Diyos. Tapos tignan nyo, with the saints and members of the household of God. You are fellow citizens with the saints. Tayo po mga kapatid ay mga santo. Hindi po yung santo ng bato. Hindi po yung santo na sinasamba ng ibang tao. Hindi po yung santo na diniklara lamang santo ng ibang relihiyon. Tayo po ay santo sapagkat tayo'y niligtas ni Kristo Jesus. Dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, tayo po ay binanal ng Diyos. Ang kabanalan at ang katuwiran ni Kristo Jesus ang nasa atin. Ang pagpapatawad ng ating mga utang dahil sa Kanyang ginawa sa krus ay nasa atin. Datapwat tayo ay saints. Mga kapatid, magmula sa pagiging sinner, tayo ngayon ay saints. Magmula sa pagiging stranger, tayo ngayon ay members. Magmula sa pagiging alien, tayo ngayon ay citizens. Yan po ang epekto ng kaligtasan ng Diyos sa lahat ng nananalig kay Kristo Jesus. Yan ang resulta ng kapayapaan at pagkakaisa na dinala ni Jesus sa lahat ng lahi at lipi. Imbis na may mga Hudyo at Hentil o iba pang mga lahi na kamit ng ministeryo ni Kristo Jesus, ang sitwasyon na sabi niya dito, He might create in Himself, sa verse 15, ito pong sabi ni Pablo, He might create in Himself one new man in place of the two, so making peace. So meron pong one new man, one new humanity, isang bagong sangkatauhan na mga nanampalataya kay Jesus. Wala nang Hudyo o Hentil, kundi mga Kristiyano na lang. Kristiyano na nag-iisa, iisang kapatiran sa mata ng Diyos. Ang sabi ni Pablo sa Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. In Christ Jesus. Yung pong importanteng katotohanan. Ang lahat ay naging mamamayan na ng isang walang hanggang bayan, isang walang hanggang bansa na ngayon pa man ay nakaluklok na sa langit, no? Sabi sa Philippians 3 verses 20 and 21, but our citizenship, sabi ni Pablo, is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Tayo po ay citizen ng langit. Yun din po sinabi ng may akda ng Hebreo, Hebrews chapter 12, 22 to 23. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God in the heavenly Jerusalem, sabi niya dito, and to innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect. Biruin niyo mga kapatid, tayo are righteous that are made perfect dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa atin.
Hindi kapanipaniwala mga kapatid ang katotohanan na ito, parang mahirap lunukin. Nalikas na tayo nalikas na makasalanan at mapaghimagsik sa Diyos ay kanyang ginawang kabahagi ng kanyang banal at walang hanggang pamilya at sambahayan. Parang mahirap paniwalaan. Suklian natin ang tanging biyaya na ito ng ating masipag na paglahok sa buhay ng ating iglesia para sa pagtupad ng kanyang Great Commission na kanyang binigay sa ating iglesia at pagkalat ng kanyang dakilang pag-ibig sa lahat ng nangangailangan nito. Pangalawang katotohanan. Tayo ay kabahagi ng paglago ng tahanan ng Diyos. Kabahagi ng pagbuo ng tahanan ng Diyos, tayo po magmula sa pagiging estranghero ngayon ay miyembro ng kanyang sambahayan at tayo din naman ay kabahagi ng paglago ng kanyang tahanan. Makikita natin una ang pundasyon ng tahanan ng Diyos. Ang pundasyon ng tahanan ng Diyos. Sabi sa verse 20, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone. Ang tahanan ng Diyos, mga kapatid, ay isang gusali na kailangan itayo at ikumpune. Sabi kasi dito, it is built on. So, siya po ay binibuild. Siya po ay tinatayo, kinukumpune. At ang builder po ay ang ating Panginoon. At gumagamit siya ng kanyang mga hinirang. Sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 3 verses 9 to 10. For we are God's fellow workers. You are God's field. God's building. Ang kanyang tinutukoy dito ay ang lahat ng mga mananampalataya. According to the grace of God given to me, sabi niya, like a skilled master builder, I laid a foundation and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. So, ang tahanan ng Diyos ay parang gusali na itinatayo. Sabi niya sa verse 16 ng 1 Corinthians 3, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Tayo po mismo, tayo as individual Christians ay pinananahanan ng kanyang espiritu. Tapos tayo as collective Christians bilang isang church ay pinananahanan sa ating kalagitnaan ng Diyos mismo. So tayo po lahat ay kalahok sa pagtatayo ng tahanan ng Diyos. Ngunit ang namumuno sa ating lahat ay ang Panginoon. Sabi sa Psalm 127:1, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. So hindi po tayo pwedeng magtayo, maging kabahagi, kung ang Diyos ay wala sa atin, sapagkat hindi po tayo magiging kabahagi kung wala tayong Panginoon. Ang tahanan na ito, katulad ng lahat ng gusali, ay mayroong matibay na pundasyon. The foundation of the apostles and prophets, sabi ng ating teksto. Merong komentarista nagsasabi na ito raw ay tumutukoy sa apostles ng New Testament at prophets na sumulat at naghatid ng Old Testament. Ngunit dahil ang Ephesians po ay isang sulat ni Pablo, mas angkop na unawayan natin itong phrase na ito ayon sa gamit niya ng katagang ito. Paano ba niya ginamit? So, tingnan po natin ang 1 Corinthians 12:28. Ang sabi po doon, and God has appointed in the church. So, church age na po ito. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. So, yun po ang ibinigay na gifts ng Panginoon sa church at apostles and prophets po ay kasama doon. Sabi sa Ephesians chapter 3 verse 5, mapapag-aralan po natin to next time. Which was not made known to the sons of men in other generations, Old Testament po yun, as it has now been revealed to His holy apostles and prophets by the Spirit. So sa konteksto po, ang ibig po sabihin ng apostles and prophets ay yung mga pinahayagan ng Diyos ng katotohanan sa panahon ng iglesia, sa age of the church.
Sa chapter 4, verses 11 to 12, ang sabi dito, and He gave, no, ang ating Panginoon, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers, or teaching shepherds, to equip the saints for the work of ministry for building up the body of Christ. Yun po ang talagang katapat nito. At apostles and prophets po ay for the building up of the body of Christ. Yun po ay yung church. So ito po ay hindi nangangahulugan na apostles ng New Testament, prophets ng Old Testament. Ito pong apostles and prophets dito ay ang mga hinirang ng Diyos upang magpahayag at magturo ng mga katuruan ni Kristo Jesus sa panahon ng bagong tipan, sa panahon ng church age. Ang mga apostles ay ang 12, no? At kasama si Pablo at ang kanilang mga katulong at kasama sa pagdadala ng ebanghelyo sa buong mundo. Sa Acts chapter 1 verse 13, nakalathala po rin kung sino po yung original na 11. Peter and John, James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew, si Nathaniel po yun, and Matthew, James the son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas the son of James. Tapos sa verse 26 po ng Acts 1, kanila pong hinalal sa pamamagitan ng kanilang pananalangin, kanila pong isinama sa 11 na natira, na wala na po si Judas. At sabi sa verse 26, and they cast lots for them, and the lot fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. So 12 po yun. Sa Acts chapter 9 verse 15, ang sabi doon, and the Lord said to him, kay Pablo, nung siya'y biglang nag-appear sa kanya sa kalye papunta sa Damasco, go, for he is an instrument. Ito po, may kausap po siya na si Ananias na siyang magbibinyag kay Pablo. Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Yun po ang commissioning ni Paul. Kaya sabi niya sa Romans 1:1, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Siya po yung apostle to the Gentiles. Ang mga prophets ay yung mga hinirang upang ituro at ipangaral ang mga pahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga apostles para sa ikatitibay ng unang iglesia. So meron pong mga prophet katulad sa Acts chapter 11, meron pong sinasabi doon, now in these days, church age po ito, prophets came down from Jerusalem to Antioch. So meron pong mga prophet. Yung isa nga po doon, ang sabi ng teksto na ito, si Agabus, na kanyang sinabi na magkakaroon ng tagutom. Sa Acts 13:1, ang sabi po doon, now there were in the church at Antioch prophets and teachers. Tapos pinangalanan po niya, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod the Tetrarch, and Saul. So sila po ang considered na prophets. Si Saul po ay naging apostol. Ang kanilang pagiging foundation ay hindi dahil sa kanilang sarili, kundi dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ang pagkakahirang sa kanila ni Kristo, ang pahayag na dala nila na mula kay Kristo, at ang supernatural na kapangyarihan nila na ibinigay sa kanila ni Kristo upang patunayan na sila nga ay mula kay Kristo. Sabi sa 2 Corinthians 12:12, the signs of a true apostle were performed among you with utmost patience, with signs and wonders and mighty works. So sila po ay nakagawa ng mga mirakulo, ng mga supernatural works upang patunayan ang kanilang mensahe na dala nila mula kay Kristo. Kaya ang tunay na pundasyon ng tahanan ng Diyos, ang sabi ng ating teksto, is Christ Jesus Himself being the cornerstone, ang panulukang bato. No? Ang lahat ng mga gusali noon, mga kapatid, hanggang ngayon, meron pong cornerstone. Yun po ang pinakapundasyon ng pundasyon. Ang lahat ng pundasyon at bato ng isang bahay ay inililinya doon sa panulukang bato na iyon. Kung wala yung panulukang bato na iyon, ay walang alignment po ang buong ginagawang tahanan. Si Kristo Jesus po, ang kanyang pagkadiyos, ang kanyang ginawa na ministeryo sa atin,
ang kanyang pagkamatay sa krus, ang kanyang ganap na buhay ay ang pundasyon ng tahanan ng Diyos. Nang ito ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang katuruan ay inihatid ng mga apostles and prophets. At dahil ito ay nagmula lahat kay Kristo Jesus, ang tunay na pundasyon ng ating tahanan ng Diyos ay si Kristo Jesus mismo. Kaya mga kapatid, matibay at walang hanggan ang pundasyon ng tahanan ng Diyos. Sapagkat ito ay nakasandig hindi sa marupok na tao o makamundong kaisipan, kundi sa walang hanggang pagka-Diyos at makalangit na katuruan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Hindi tayo dapat magduda at kabahan sa permanenteng karakter ng tahanan ng Diyos sapagkat ang pundasyon nito ay si Kristo Jesus. At ito ang nagsisiguro ng ating kinabukasan sa langit. Dapat tayong maging matapang at masipag sa pamamahayag ng nakaliligtas na ebanghelyo ng ating Panginoon sa ating oikos. Sapagkat ang pundasyon ng ating pagiging kasambahay ng Diyos mismo ay si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Siya po ang pundasyon. Yan ang pundasyon ng tahanan ng Diyos. Pangalawa, tingnan natin ang paglago ng templo ng Diyos. Verse 21. In whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. No? Ang sabi dito, in whom, no? Yung po ay palaging ginagamit ni Pablo na pagtukoy kay Kristo Jesus. In Christ, in Jesus Christ, in whom si Kristo Jesus ang tinutukoy niya na pundasyon at panulokang bato ng iglesia at tahanan ng Diyos. Ang lahat ng miyembro ng tahanan ng Diyos at kasapi dahil sila ay ligtas kay Kristo Jesus. Dahil po sa kaligtasan, dahil sa kaugnayan natin kay Kristo Jesus, yan po ang dahilan kung bakit tayo ay kasapi sa sambahayan ng Diyos. Ang paglago ng tahanan ng Diyos ay nakadepende sa kanyang pagka-Diyos at kanyang natapos ng gawain sa krus. In Christ, yan po ang pundasyon ng ating tahanan. Diyan po nagmumula ang paglago ng templo ng Diyos. Natutunan natin yan, hindi po ba? Sa Ephesians chapter 1, na kapag tayo ay na kay Kristo Jesus, no? Yun po ang sitwasyon na idinidiin ni Pablo dito. In whom? In Christ, no? Sabi sa Ephesians chapter 1, nagmumula ang ating pagiging mga anak ng Diyos, sabi sa verse 4, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ. Ang sabi sa verse 7, ang ating pagtubos sa kasalanan ay in Christ pa rin. Sabi sa verse 7 ng Ephesians 1, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Ang sabi sa verse 11 ng chapter 1, ang ating pagiging tagapagmana ng langit ay in Christ. Sabi sa verse 11, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Tapos ang sabi sa verse 13, ang tiyak na kaligtasan natin ay in Christ, para sa kanyang kalwalhatian. Verse 13, in Him, in Christ, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Para sa kanyang kalwalhatian, sapagkat ang tahanan ng Diyos, ang panulokang bato, ang pundasyon ay ang ginawa ni Kristo sa krus. At ang ating kaugnayan sa Kanya, kung tayo ay in Him, tayo ay kabahagi ng paglago ng templo ng Diyos. Ang sabi dito, the whole structure, yun po ay tumutukoy sa kabuuan ng iglesia. Maraming bahagi, ngunit nagkakaisa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sabi sa Romans 12:5, so we, though many, no,
are one body in Christ and individually members one of another. Napaka malapit po ng ating kaugnayan sa isa't isa. Hindi po tayo yung parang karatig lang na member na walang koneksyon. Hindi po. Sabi dito, we are members one of another. Tayo po ay magkakaputol. Alam niyo po ba yung salitang utol? Ang pinagmula po nun ay kaputol. No? Tayo po ay magkakaputol, magkakapatid. No? Tayo po ay mag-uutol sa ating tahanan ng Diyos. At tayo po ay miyembro ng bawat isa. Sabi sa Ephesians 1, nabasa na po natin ito noon. And He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church. Ang pinuno po natin ay si Kristo Jesus. Tayo pong lahat ay mga miyembro ng Kanyang katawan at Siya po ang pinuno. At ang lahat ng kasapi ng iglesia ay pinagbubuklod. Ang sabi ng ating teksto, being joined together grows. Tayo po ay nag-grow when we are being joined together. Tayo po ay lumalago kapag tayo ay magkakabuglod. Upang lumago ang bawat isa sa ating pananampalataya at pagkakilala kay Jesus, kailangan ng pag-ibig sa isa't isa. Ephesians 4 verses 15 to 16. Rather speaking the truth in love. No? In love, we are to grow up in every way into Him who is the head. Into Christ, from whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped. When each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Tayo po mga kapatid, kayo at ako, ay miyembro ng tahanan ng Diyos. Yan pong pribilehiyong yan ay merong responsibilidad. Tayo po ay magkakasama, magkakaputol, magkakapatid. Tayo po ay lumalago bilang isang templo ng Panginoon dahil sa ating pag-ibigan at pagkakaisa. Dahil sa ating pagbubuklod, pagtutulungan sa bawat isa. Ang layunin ay ang paglago ng lahat ng Kristiyano, lahat ng kasapi, into a holy temple in the Lord. Naalalahan nyo mga kapatid, sa Lumang Tipan, ang templo, ang lugar kung saan tinatagpo ng Diyos ang kanyang piniling bayan upang siya ay sambahin sa katuwiran at sa kabanalan. Sa pagdating ni Jesus, tinupad na ni Jesus ang anino ng templo. Ang templo po ay isang foreshadow, isa pong preview ng pagdating ni Jesus. Nung siya'y dumating, siya ang tunay na tabernakulo. Siya ang tunay na lugar kung saan tinatagpo at nakikipag-ugnay ang Diyos sa kanyang mga hinirang na balot na ng kabanalan ni Jesus. Kaya po tayo nakapananambahan dahil tayo po ay binalot niya ng kanyang kabanalan. Nung tayo tumanggap sa kanya, tayo nanampalataya sa kanya, ang kanyang katuwiran ay kanyang ibinalot sa atin para tayo ay makapasok sa loob ng kabanal-banalang lugar. Siya po ang templo, siya po ang tabernakulo. At ang templo ng Diyos, ang panulokang bato, ay si Kristo Jesus. Kay Jesus, dahil sa kanyang ginawa para sa lahat ng mananampalataya, ang lahat ng kasapi ng sambahayan ng Diyos ay nakapananambahan sa kabanal-banalang Panginoon. Tayo po ay ginawang templo sapagkat ang templo po ay para sa pananambahan. At bilang isang templo, sama-sama po tayong binubuklod sa pag-ibig at pagkakaisa ng Panginoong Hesus upang tayo sa ating pong pagiging magkakapatid ay sama-samang manambahan sa Kanya bilang isang kapatiran. 1 Peter 2:5, ang sabi po doon, you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Sa pamamagitan pa rin po niya, dahil sa Kanya, dahil tayo ay na kay Kristo Jesus. Dahil ang pundasyon ng tahanan ng Diyos ay nakasandig sa nakapagliligtas na ministeryo ni Kristo Jesus,
na siyang nagbibigay kapurihan sa Diyos Ama, wala tayong dahilan na hindi magtipon para luwalhatiin ang kanyang pangalan, hindi lamang sa buhay na ito, kundi hanggang sa walang hanggan sa langit. Ito po ang ating gawain sa walang hanggan. Ang magpuri, ang makipag-ugnay, ang makipag-fellowship, ang makipagkomunyon sa banal na Diyos. Mga kapatid, yan po ang ating gawain sa habang buhay, sa walang hanggan. Bilang templo ng buhay na Diyos, kailangan nating magpatuloy sa ating pag-awit, pananalangin, pagpupuri sa Kanya. Hindi lang sa malalaking pagtitipon, no? Kundi sa ating mga pamilya, sa ating mga growth group. No? Kayo po ba ay meron ng growth group? No? Higit pa dito, ang araw-araw nating pananambahan sa Kanya. Araw-araw, Pastor? Oo, araw-araw nating pananambahan sa Kanya bilang mga kasama sa templo ng banal na Diyos. Araw-araw tayong nananambahan sa Kanya sa ating pagsunod sa Kanyang mga kautusan at sa Kanyang kalooban. Pangatlo at huli, nakita na natin ang pundasyon ng tahanan ng Diyos, ang pagtaguyod ng templo ng Diyos, at ang huli ay ang pagtaguyod ng tirahan ng Diyos. Ito po ang pinakamaganda. Verse 22, in Him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Isang tirahan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Muli, sinasaad ni Pablo dito na ang ating pagiging kasapi ng sambahayan ng Diyos ay dahil tayo ay in Him, nababalot sa Kanyang katuwiran at kabanalan, tinubos ng Kanyang dugo. You also, ang tukoy niya dito, you also, ang Kanyang tinutukoy noon ay ang mga taga-Efeso, na mga hintil. Sabi niya, you also, na dati malayo sa mga dakilang pangako at pahayag ng Diyos sa pamamagitan ng Israel, ngunit ngayon, sila ngayon, ay isinasama na niya. You also, sabi niya. Kasama na kayo. You also, na sa lahat ay nang naligtas kay Kristo Jesus, Hudyo man o Hentil, no? Ang sabi niya dito, you also are being built together. Being built together. Sama-samang itinataguyod. Isang pamilya na sama-samang pinalalago ng Espiritu Santo upang silang lahat ay maging kawangis ni Kristo Jesus. Mga kapatid, kung ang tinutukoy ni Pablo dito ay mga hentil, para niya po tayong tinutukoy sapagkat tayong mga Pilipino ay mga hentil. Na tayo noon ay malayo sa kapahayagan at sa kautusan ng Diyos na Kanya ibinigay sa Israel. Na hindi naman nila ginamit, naging isang hungkag na relihiyon na naghiwalay lang sa kanila at sa ibang bansa. Ngunit tayo mga kapatid, bilang mga hentil na Pilipino, dahil tayo nakakilala kay Kristo Jesus, at tayo nanampalataya sa Kanya, at tayo binuhay ng Diyos sa ating mga puso't isipan. Dahil dito mga kapatid, tayo ngayon ay being built together. Isang pamilya na sama-samang pinalalago ng Espiritu Santo upang silang lahat, tayong lahat, ay maging kawangis ni Kristo Jesus. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 3:18, and we all, lahat ng mga mananampalataya, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Ang sabi sa Romans 8:29, alam na po natin tong verse na to, for those whom He foreknew, inibig magmula pa, bago pa magumpisa ang mundo. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Sabi sa 1 Corinthians 15, verse 49, just as we have borne the image of the man of dust, si Adam.
makasalanan, condemned. Just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. Si Jesus Christ po yun. At ang resulta ay ang pananahan ng Diyos sa kalagitnaan ng lahat ng kanyang mga anak. Naalala niyo sa John 14, ang sabi ng Panginoon, I will go and prepare a place for you because in my Father's house are many rooms. Yun po ang description dito. Tayo po ay isang tahanan ng Diyos. Tayo po ay may maliliit na kwarto nakapaligid sa isang patio na kung saan sa kalagitnaan nating lahat nananahan ang banal na Diyos ng may lalang ng lahat. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi dito, into a dwelling place for God by the Spirit. Sabi sa Ephesians 3:17, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Yun po ang dalangin ni Pablo. Sabi sa 2 Corinthians 6:16, what agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. As God said, tas kinote niya ang Isaiah, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. I will be their God, and they shall be my people. Ang banal na Diyos sa kalagitnaan ng makasalanang tao na niligtas ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Ito ang pangako ni Jesus sa lahat ng magmamahal sa Kanya at susunod sa Kanya, na ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo ay mananahan sa kanilang mga puso. Pinangako po yan ng ating Panginoon sa John 14, verses 16, 17, at verse 23. Ang sabi niya doon, and I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. Forever po mga kapatid, hindi na po tayo iwanan. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. You know Him, sabi ng Panginoon, for He dwells with you and will be in you. Tapos sabi niya sa verse 23, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Nagkatotoo na po ang pangakong ito. Ikinikwento na ni Apostol Pablo sa kanyang kapanahunan. Maraming taon na nakalipas magmula nung ibinigay itong pangako nito ni Kristo Jesus nung gabi na bago siya ipinagkanulo at siya ipinako sa krus. Pinangako niya na ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay mananahan sa lahat ng mananalig sa Kanya, na magmamahal sa Kanya at susunod sa Kanyang mga kautusan. Dahil ang pundasyon ng sambahayan ng Diyos ay matibay at hindi kailanman matitina, maaasahan natin mga kapatid ang ating paglago sa ating pagkakilala at pagsunod sa ating Panginoon. Maaasahan po natin yun. Ito ay mangyayari mga kapatid hindi sa ating sariling lakas at pagsusumikap. Kailangan po nating sama-samang magsumikap, pero hindi po ito mangyayari dahil sa ating sariling kalakasan, kundi sa ating pagtitiwala sa pagkilos ng Kanyang Espiritu Santo na naninirahan na sa atin at sa panonood ng Kanyang banal na salita sa ating mga puso't isipan. Sa ating pagwawakas mga kapatid, nais ko lamang pong ibigay ang hamon sa inyo na ipagdiwang natin ang ating pagiging kabahagi ng tahanan ng Diyos. Isang kagilagilalas na mirakulo na nagpulot sa atin mula sa putik ng kasalanan at naglagay sa atin sa busilak ng Kanyang kabanalan. Paglaban natin mga kapatid, ang patuloy na pagbuo ng tahanan ng Diyos sa ating kalagitnaan upang tayo ay laging magbigay papuri sa Kanya at magpahayag ng Kanyang nakapagliligtas na ebanghelyo upang lalo pang dumami ang mga pusong pinananahanan niya magpasalamat.
pakailanman. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mensahe sa amin sa hapong ito. Nawa ito ay may pamuhay namin, O Diyos, sa aming buhay, na kami na magkakapatid sa iyong iglesia, dito sa Green Hills Christian Fellowship, na hindi kami bumitaw at hindi kami sumuko, Panginoon. At lalo naming ipagtibay, Panginoon, ang aming pagsasamahan sa isa't isa. Sa kahit na ano pa mang kaparaanan, na ikaw din naman ang nagbigay sa amin. Nawa, O Diyos, ay lalo pang yumabong at lumago ang aming pagkakaisa bilang mga magkakapatid sa loob ng iyong sambahayan. At nawa, Panginoon, kaming lahat ay sama-samang magpuri sa iyo. Hindi lamang sa aming pananambahan tuwing linggo, kundi sa aming pagsunod sa iyo sa araw-araw ng aming buhay. Nawa, Panginoon, ikaw ay manahan sa amin at ang iyong pag-ibig at ang iyong kagandahang loob at ang iyong kabanalan ang aming maipamuhay sa araw-araw dahil kayo ay nananahan sa amin upang makita ng buong mundo at kayo ay mabigyan ng luwalhati. Ito nawa ang mangyari sa bawat isa sa amin at sa lahat sa amin bilang magkakapatid ng sambahayan ng Diyos. Siya nawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forevermore. Amen at amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.